Hi guys! Welcome back to Yanni's Room Cafe Sunday episode. So, ito ang second Sunday episode natin. So, andito ako sa Street Coffee. Dito nga lang ako sa labas though. Nagpapakita ko sa inyo. Kasi malawak itong Street Coffee. Para siyang open space. And then may iba-ibang food trucks. Meron ditong sushi gang. Sunniest Sushi. And then, nandito rin yung studio ni Jeloy Concepcion. And, food trucks. At may cute na dog doon. Wait, pakita ko sa inyo. Baka... Hi, man! Hello! Bukod sa isang cute na dog, meron ding cat. Kaso andun yung cat. Kanina katabi ko yung cat. Gusto ko sana pumasok, kaso may music and madaming tao, so hindi rin ako makakapag-record. Pero si Gio, yung owner ng Street Coffee, naging friend ko siya kasi pinamit siya sa akin ni Migs ng Studio Tatin. I mean, si Migs Alcid na friend ko rin. So dati, itong Street Coffee, andun siya sa baba ng Jess and Pats. If nakapunta na kayo ng Jess and Pats. Maginhawa pa rin. Alam ko maginhawa pa rin naman tong area na to. Mayaman Street. Yan yung street niya. Again, sasamahan ko kayo mag-breakfast, magkape. So, kung kagigising nyo lang, good morning. Ito, ang in-order ko ay, oh my God, sorry, may natunaw na yelo. Ang order ko ay choconut. So, ang choconut ay rice milk and chocolate. Ayoko kasi magkape. Parang ayoko magkape today. Nagkape na ako sa bahay. Napapansin ko, sobrang dali kong mag-palpitate. Like, as much as possible, I try na 1 coffee lang a day. And actually, tinatry ko na nga rin tanggalin ng kape sa sistema ko. Yun yung cute na cat. As in, tinatry ko na siyang, ano ba? Tinatry ko na mag-switch to, tinatry ko na mag-switch to tea. So, bumili ako ng tea nung nasa Bangkok kami. So, okay naman, ang sarap ng tea. Okay, ang tea kasi na gusto ko is yung lasa nung nabili ko sa Chatra Mo and black tea. Pero yung mga tea na bulaklakin, I hate that shit. Like, bakit mo ko pinapakain ng sampagita? Ayoko nung gayon tea. Ano ang tawag sa tea yun? Jasmine tea ata yun? Or oolong tea? I'm not sure. Basta yung mga tea na lasang bulaklakin, I don't like that. Anyway, tikman natin. First time ko siyang titikman. Bitch, may tumulong tubig. Lasa yung horchata. Malamang kasi rice milk to eh. Alam niyo ba kung anong lasa ng horchata? Ako, it took me a while bago ko magustuhan ng horchata. Kasi unusual siya na lasa. Tapos chocolate. Like yung lasa niya ay parang mas pinarich na, alam niyo yung chocolate na palamig? Ganun yung lasa. Tapos, mas enriched yung flavor kasi nga rice milk. So, yun. Sino kumakanta? Kumakanta si Kuya dun sa nachos. Anyway, what happened this week? So, today ay 18. Today ay January 18. At ang mga nangyari this week ay hindi ako masyadong nakapag-online para sumagap ng balita. Bakit nga ba hindi ako masyadong nakapag-online para sumagap ng balita? Anong ginawa ko this week? Naglilinis ako ng kwarto. Kaya nang sinabi ko sa Thursday app. Pero meron ako mga nasagap. Okay? And meron ako mga, I feel like, news na I can talk about. Okay, sorry. Dagdag ko lang pala ng information. Ang interesting, kasi nga, di ba, parang malaking space to. So, kapag umorder ka ng food dito, pwede mong ipadala sa Street Coffee. Like, dun sa cafe, tas dun mo kainin. Sinasabi ko lang, kasi nag-deliver si Kuya. Ay, tanongin ko nga. Kuya, dog niyo po yan? Ano pong name niya? Coco? Pwede kaya siya ipet? Hi, Coco! Hi, Coco! Hello! Ang cute niyo. Hi, Coco! Wow! Good dog. Good boy? Good girl. Hindi ko alam kung ano si Coco eh. Pero tulog si Coco, guys. Going back to what I was saying. Una,
I feel like mas naging weird. There is something weird going on sa mga Filipino fandoms right now. I'm gonna be honest. After matapos ng PBB Collab Season 1, like, minute ko yung word na PBB just because sobrang rabid ng fans. Like, sobrang messy ng fans sa Twitter. Sabi ko, nakakarating siya sa akin because nga 'di ba parang yung algorithm ng Twitter right now ay parang FYP and lagi silang nag-aaway. Lagi nag-aaway yung fandoms and I don't like it. I am so alarmed sa kung paano mag-behave yung fans. And right now, feeling ko naka-reach na ng ibang level of parasocialism ang fans ng former housemates. Hindi ko alam specifically yung issue. Ang nakita ko lang is yung nag-post ng statement yung isang fandom na isang housemate. Can I say it? Can I say the name? Ayoko kasi, pwede ko bang sabihin yung name? Kasi ayoko magtunog controversial, pero I do not have anything against these housemates or these people. Actually, naaawa ako sa kanila, if anything. So, si Mika, naglabas siya ng statement about sa recent trip niya to Hong Kong. Alam ko naman kung bakit siya naging issue kasi nagkaroon din ata ng other trip si Bianca, and then nakita ko na lang yung Wilka fans na nag-hate kay Bianca. As in, guys, like my letter saying na this is what we, ang sakit, we don't want for you, ganyan. Sabi ko, damn, sa K-pop ko lang to nakikita. Like, naging fangirl ako. Right? Alam ko tong gantong galawan. I've seen this film before. And maybe naging ganun din ako before. So, in a way, naiintindihan ko eh. Gusto kong intindihin. Pero kasi, oh my God, Filipino fandoms. What territory are we entering? Siguro, ayoko magtunog invalidating sa feelings ng kahit sino, ng mga fans, ganyan. Kasi, for sure may pinanggagalingan yung ganung grievance. Because, well, nag-invest sila ng time, ng emotions, ng support nila to these celebrities. And that's why, somehow, they feel like may something na ino-owe sa kanila yung people that they support. Just, okay, gets. Honestly, true. If celebrity ka, you owe your supporters respect. Right? Pero feeling ko yung nangyayari recently, para siyang too much na talaga. Kasi nagiging entitled na. Entitled na sa private lives ng people na to, ng mga celebrities. Alam nyo, people hated Liza Soberano for speaking out about her experience sa love teams and calling out yung toxic love team culture ng Pilipinas. Pero, like, time and time again, parang napuprove na tama siya. She doesn't even have to do anything, you just see it happening. Just like, damn, medyo, awang ko, ang thoughts ko about it ay, naging fan din naman ako, yes. Pero, guys, itong mga taong sinusuporta natin, celebrities, idols, shouldn't have that much power over you. Oh my God, like, when we idolize people, siguro talagang need nating, yes, nag-i-invest tayo ng time, yes, nag-i-invest tayo ng energy, ng love to them, pero need nating linawin sa sarili natin yung line. Kahit tayo as fans, meron tayong boundaries. Dapat, feeling ko lang harmful if merong gantong power mga people na ina-idolize natin over us, over our lives, to the point na iniisip, like, sobrang apektado tayo sa mga desisyon nila. Hindi natin kilala yung mga taong to personally. Hindi rin nila tayo kilala personally. I think we should step back and unclench, breathe, and like reflect. Am I doing too much? Yun lang. Siguro naaawa lang ako kasi sa mga nakikita ko so far, ang backlash palagi nandun sa babae. It's so bad. Parang palaging yung female celebrity sa mga love team na to, yung sumasalo ng shit. And that's bad. And sad, actually. Hindi nga lang sa love teams eh. Alam nyo,
sa showbiz in general, as in kapag babae ang nakagawa ng mali, grabe bugbugin, grabe i-drag down. So anyway, yes, para siguro sa fans, I do not want to invalidate you, pero maybe we need to step back and reflect. Alam nyo, lately, kasi wala naman na ako masyadong pinagka-fangirlan, hindi na ako masyadong nag-engage sa previous fandoms ko. Pero, recently, sobrang love ko ang heated rivalry, right? Alam nyo yan. Tapos, parang na-feel ko na naman yung pagiging fangirl ko towards Connor and Hudson. To the point na I had to step back and tell myself, girl, hey now, like, hindi na ako teenager. I mean, wala namang age for fangirling. Pero alam niyo yung feeling na, oh my God, parang I can feel myself getting parasocial towards these people. Honestly, it's fun, pero medyo nakakatakot lang. Wala, siguro talagang helpful na naging fangirl ako nung mga bata-bata ako. Parang right now, mas may awareness na ako sa mga bagay-bagay. Pero yes, alam nyo, masaya mag-fangirl. Masaya maging fan ng people. Masaya mag-support ng people that you genuinely believe in. Pero need nating i-check when we become too much or when we are doing too much. Yun lang, ako sending love to those celebrities kasi hindi madali na ma-perceive ng public so much and to have the public assume so many things about you kahit hindi nila alam yung totoong kwento, mahirap. So I'm sending love to all the housemates. Akala mo naman, ano pa kanila sa akin? Ewan ko, sa mga taong involved sa issue. Ay, gutom na ata sila. Sorry if masyado mabigat yung issue na yon. Mabigat ba? Nakaka-warshock ba for a morning chikahan? I hope not. Next naman ay for the media that I consumed this week. Nakanood naman ako ng film this week. Kaso kasi yung pinanood kong film ay Emergency Declaration. Honestly, hindi ko siya i-recommend. Para siyang something that you watch for fun. Kasi may thrill. Basically, para siyang Train to Busan. Pero gawin mong airplane. So, okay naman yung plane to Busan. Okay naman yung Emergency Declaration. Pero, hindi ko siya i-recommend. Though, if meron kayong Prime, tas gusto nyo panoorin, I'll go. Meron akong gustong panoorin na film, which is Sentimental Value, ni Joaquim. Okay, basta yung Sentimental Value. Pero hindi ko pa siya napapanood. So, hindi ako makapag-talk about it. Pero, meron ako i-recommend. Which is work din ng same director. Kasi Joaquim Trier yung name niya. Kaso baka mali yung pronunciation ko. So, basta work ng same director. And yun yung i-recommend ko for this week. Which is The Worst Person in the World. Napanood ko siya nung nasa Riyadh ako. And feeling ko i-rewatch ko siya this week or papanoorin ko na lang yung Sentimental Value. Pero super love ko yung The Worst Person in the World kasi from the title itself, very complex yung bida dun sa movie na yon. She makes decisions na hindi perfect, like for a movie tingin ng mga tao problematic. Like she makes human decisions, human choices, which makes her a complex and lovable character for me. Alam ko, nabanggit ko yun sa mga previous episodes na alam sa mga film, kapag yung mga audience, nakakakita sila ng characters na gumagawa ng decisions na questionable, yung tingin nila hindi perfect, hindi nila agad nagugustuhan kasi parang merong notion karamihan ng tao na dapat yung ginagawang choices ng mga tao sa film ay perfect, politically correct, hindi problematic. Pero hindi naman kasi yun realistic. Kasi in real life, tayo as humans, we make decisions based on like limited knowledge natin, values natin. Like hindi palaging perfect yung choices na ginagawa natin. And that makes us human. And yun yung feeling ko kuhang-kuha ako sa The Worst Person in the World. Kasi yung bida doon, I love her. As in, she is changing.
Like, nagbabago yung gusto niya sa buhay, nagbabago yung ambitions niya, nagbabago yung plans niya. Parang pinakita nung film na it's okay if you fall out of love with people that that you once loved. Tama ba yung grammar? It's okay if you fall out of love. It's okay if you change your mind. It's okay to not make perfect choices. And it's okay to make mistakes. And you will always change. Bilang isang tao, magbabago ka. Magbabago yung mga gusto mo sa buhay, magbabago yung mga desisyon mo, magbabago yung puso mo. And okay lang yun. Feeling ko, hindi enough yung naging description ko sa film, pero super ganda, okay? Kaya siya the worst person in the world, kasi yun nga, pag gumagawa tayo ng mga choices na hindi perfect, iniisip ng mga tao, or actually iniisip natin within ourselves na, fuck, I am the worst person in the world, kasi nakasakit ako ng ibang tao. Pero like dun sa film, makikita mo na, it's okay, that's normal, sometimes you hurt people along the way, kasi meron ka mga choices na need mong gawin to honor what you want. And dahil doon, minsan nakakasakit ka ng mga taong mahal mo. And that's okay. That doesn't make you the worst person in the world, though it feels like it. I love it. There is so much that can be said about that film. Pero iiwan ko na lang yun sa inyo. Panoorin nyo. The worst person in the world. Meron na yan sa mga suking tindahan, te. Parang last year pa yun eh. Or 2 years ago. Yes, kasi nga may bago na siyang film. Which is with the same actress. Yun nga. Sentimental Value. I wanna watch. Anyway, grabe. Thank you so much for listening to this episode. And I hope maging magaan ang linggong ito para sa inyo. May iwan ba akong mantra? Arf, arf. Hindi, ang iwan kong mantra ay, well, ito rin yung sinabi ko sa week na to. I mean, sa Thursday episode. Pero same lang talaga ng thoughts, guys. Just create. Just create. Just create and unclench. Okay? Kapag nagiging too much na yung iniisip nyo, step back muna kayo and unclench. Yan lang. Thank you. I need new music, actually. Sorry, ang random nun. Anyway, yun lang. Ang haba na kasi ng episode. Ang dami ko nang sinabi. Thank you. See you next week. See you this Thursday. Bye.